Sa gabing itinaboy siya palabas ng mansyon sa Forbes Park, lumakad si Amelia Reyes nang walang dala kundi kahihiyan at paghamak mula sa makapangyarihang si Javier de la Cuesta. Ngunit mula sa sandaling iyon ng pagtalikod, tahimik niyang binuo ang isang bagong buhay, unti-unting binubuklat ang nakaraan at inilalantad ang madidilim na lihim ng pamilyang minsang itinuring lamang siya bilang palamuti. Makakabalik ba ang isang babaeng dinurog noon, aangkinin ang sariling kapalaran, at mapaluhod ang lalaking sumira sa kanya? Bumuhos ang malakas na ulan sa buong Metro Manila, kasabay ng bawat kidlat na tila bumibiyak sa kalangitan sa dalawa. Ngunit walang makakapantay sa bagsik ng unos sa loob ng mansyon ng mga De La Cuesta sa Forbes Park. Isang itim na leather bag ang walang awang ibinato sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Gumawa ito ng malakas na kalabog, sapat na para basagin ang katahimikang bumabalot sa malawak na foyer. Umalis ka. Ang boses ni Javier de la Cuesta ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon. Walang emosyon, walang bahid ng pagsisisi. Nakatayo siya roon, matikas sa kanyang suot na mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang pinakinis ng panahon at yaman. Si Amelia Reyes o Amelia de la Cuesta pa sa mga sandaling iyon ay hindi kumibo. Nakatayo lang siya, basang-basa ang kanyang damit dahil sa pagmamadaling pumasok mula sa hardin kanina para lamang salubungin ng ganitong eksena. Ang tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok ay humahalo sa hangin, ngunit walang luha sa kanyang mga mata. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tanong ni Javier. May bahid ng pagkainip sa kanyang tono. Umalis ka. Hindi ka nararapat sa pamamahay na ito. Ang bawat salita ay parang matulis na yelo, tumutusok sa puso. Ngunit para kay Amelia, ang mga salitang yon ay pamilyar na. Ilang taon na rin niyang naririnig ang mga katulad nito sa mas mahinang bulong, sa mga tinging mapanliit, sa mga kilos na nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahan, yumuko si Amelia at pinulot ang bag. Ito lang ang tanging bagay na hinayaan siyang dalhin. Isang bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit at mga dokumentong matagal na niyang inihanda para sa araw na ito. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Tapos na ang panahon ng pagluha. Habang tinatalikuran niya ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Narinig niya si Javier na may kausap sa telepono sa loob ng library. Akala ni Javier ay tulog na siya. Ano pa bang gusto mong gawin ko, ma? Iritableng sabi ni Javier sa kausap na alam niyang walang iba kundi si Doña Eleanor. She's doing her part. Maganda siya sa mga party. Marunong siyang ngumiti sa mga kamera. She's just a pretty face, ma. Isang dekorasyon. Isn't that enough? Isang dekorasyon. Isang magandang palamuti na isinasabit sa braso. Isang figurin na ipinapatong sa isang estante para pagandahin ang kabuuan ng bahay. Isang bagay na walang sariling isip, walang sariling pangarap. Iyon pala ang tingin sa kanya ng sarili niyang asawa. Ang alaala na yon ang naging panggatong sa natitirang lakas sa kanyang katawan. Bawat hakbang niya palayo kay Javier, palayo sa mansyon, ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Binuksan niya ang malaking pinto na gawa sa nara. Sumalubong sa kanya ang malakas na hangin at ulan, na tila gustong-gusto siyang itulak pabalik sa loob. Ngunit hindi siya nagpatinag. Huminto siya sa may gate at lumingon sa huling pagkakataon. Ang mansyon na minsan ay naging pangarap niya ay isa na ngayong simbolo ng kanyang kabiguan at ng kanyang pagbangon. Ang mga ilaw nito ay nagniningning na parang mga bituin, ngunit sa loob, puno ito ng kadiliman at kasinungalingan. Isang taxi ang huminto sa kanyang harapan. Binigay niya sa driver ang isang address sa Pasig. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood niya ang mga mansyon ng Forbes Park na unti-unting lumiliit sa salamin, hanggang sa naging maliliit na tuldok na lang ng liwanag
bago tuluyang nilamon ng gabi. Ang biyahe ay tahimik. Tanging ang tunog lang ng wipers ng taxi at ang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Ang mga naglalakihang gusali sa BGC ay naliligo sa ulan. Ang kanilang mga ilaw ay malabo at parang mga multo. Nang makarating sila sa Kapitolyo Pasig, ibang-iba ang paligid. Mas simple, mas totoo. Tumigil ang taxi sa harap ng isang di kalakihang condominium building. Nagbayad si Amelia at bumaba. Dala-dala ang nag-iisa niyang bag. Pumasok siya sa lobby, tumango sa gwardiya, at dumiretso sa elevator. Pagdating niya sa ika-17 palapag, huminto siya sa harap ng pinto ng Unit 17B. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang susi. Isang susi na hindi alam ni Javier. Isang susi na simbolo ng kanyang lihim na paghahanda. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng bagong pintura at ang katahimikan. Maliit lang ang apartment, may isang kwarto, isang maliit na sala, at kusina. Walang mamahaling gamit, walang mga chandelier. Ngunit sa mga sandaling iyon, para kay Amelia, ito ang pinakamarangal na palasyo sa buong mundo. Dahil ito ay sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang bag at lumakad patungo sa salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng basang-basa na may bahid ng pagod sa mukha, ngunit may apoy sa mga mata na hindi kayang patayin ng kahit anong unos. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para suklayin ang kanyang buhok at pinunasan ang mga butil ng tubig ulan sa kanyang pisngi. Dito ako magsisimula muli. Sa gitna ng katahimikan, ang biglaang pagring ng kanyang telepono ay parang isang pagsabog. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag, isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din niya ito. Hello? Is this Mrs. Amelia de la Cuesta? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Formal at walang kabuhay-buhay. This is Amelia Reyes, mariin niyang pagtatama. This is Attorney Mendoza from Javier de la Cuesta's legal team. Pagpapatuloy ng lalaki. I'm calling to inform you that the divorce papers are ready. Mr. de la Cuesta expects you to sign them tomorrow morning. And to be clear, you will not be getting a single centavo from his assets, as per your prenuptial agreement. Walang naging sagot si Amelia sa abogado. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono, ang katahimikan ng kanyang bagong apartment ay tila lalong naging nakakabingi. Walang isang sentimo. Ang mga salitang iyon ay hindi na bago sa pandinig niya. Iyon ang kasunduan. Isang kasunduan na pinirmahan niya noong siya ay bulag pa sa pag-ibig, noong akala niya ang apelyidong De La Cuesta ay sapat na para sa isang buong buhay. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay hindi isang parusa, isa iyong pagpapalaya. Kinabukasan, ang amoy ng bagong lutong kape ang gumising kay Amelia. Ngunit hindi siya ang nagtimpla niyon. Nakaupo sa kanyang maliit na counter sa kusina ay si Isabel Garcia, ang kanyang matalik na kaibigan na may daladalang 2 paper bag mula sa isang kalapit na panaderya. Isa! Bulong ni Amelia, ang kanyang boses ay may bahid pa ng antok. Huwag ka nang magsalita, sabi ni Isa. Iniabot sa kanya ang isang mainit na tasa. Alam kong mangyayari ito. Ang hindi ko lang alam ay kung kailan. Good thing I had my own key to your secret fortress. Ngumiti si Amelia, isang totoong nga ngiti na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mga labi. Si Isa, ang kanyang naging sandigan sa loob ng maraming taon, ang tanging nakakaalam sa bawat luhang pumatak sa loob ng mansyon sa Forbes Park. Si Isa rin ang tumulong sa kanyang maghanap ng apartment na ito, ang kanyang naging kasabwat sa pagbuo ng isang escape plan. Naupo sila sa maliit na mesa. Sa isang iglap, tila bumalik sila sa kanilang mga araw sa kolehiyo. Simple, walang arte, at totoo. So ano ang plano? Tanong ni Isa habang hinahati ang pandesal. Inilabas ni Amelia ang isang lumang leather-bound journal
mula sa kanyang bag. Ito ang tanging bagay na may sentimental na halaga na dinala niya. Binuklat niya ito sa isang pahina na puno ng mga sulat kamay na diagram at mga tala. R Consulting, basa ni Amelia sa pangalan na nasa itaas ng pahina. Amelia Reyes Consulting, a boutique brand consultancy firm. Tutulungan natin ang mga maliliit na negosyo na makahanap ng sarili nilang boses na makipagkompetensya sa mga dambuhala. May pait sa huling mga salita na panganga si Isa sa detalyadong plano. Naroon ang lahat: target market, financial projections, marketing strategies. Ami, kailan mo pa ito ginagawa? Sa bawat gabing hindi ako makatulog, sa bawat oras na nararamdaman kong wala akong silbi. Mahinang sagot ni Amelia. Ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa, Isa. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang kaibigan. At ngayon, gagawin na natin itong totoo. Bulong ni Isa. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na brown folder. Lahat ng contacts na kailangan mo, inipon ko na. Mga dating kliyente ko sa advertising, mga supplier, pati na rin mga potensyal na empleyado. You are not alone in this. Sa unang pagkakataon mula kagabi, naramdaman ni Amelia ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit ito ay luha ng pasasalamat. Kinahapunan, tinupad ni Amelia ang usapan. Pumasok siya sa naglalakihang gusali ng Dela Cuesta Holdings sa BGC, ang lugar na minsan niyang tinawag na teritoryo ng kanyang asawa. Ang mga empleyado ay napapatingin sa kanya, puno ng pagtataka at tsismis ang kanilang mga mata. Sa opisina ng mga abogado sa ika-40 palapag, sinalubong siya ng malamig na pakikitungo ni Attorney Mendoza. Inilatag nito sa harapan niya ang isang salansan ng mga dokumento. As stated, you will waive all rights to any and all properties, assets and shares of stock owned by Mr. Dela Cuesta. Sabi ng abogado na tila nagbabasa ng isang grocery list. Hindi sumagot si Amelia. Kinuha niya ang ballpen at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang bawat pahina. Nang makarating siya sa huling pirma, isinulat niya ang kanyang pangalan. Amelia Reyes, hindi na Dela Cuesta. May kailangan pa ba kayo? Tanong ni Attorney Mendoza, nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Tumingin si Amelia sa kanya, ang kanyang mga mata ay kalmado at matatag. Wala akong kukunin sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya at lumakad palabas ng silid. Iniwan ang abogado na nakatulala at ang kanyang nakaraan na nakakulong sa mga piraso ng papel. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon, ang perang lihim niyang itinabi mula sa allowance na ibinibigay ni Javier. Ang perang akala ni Javier ay ginagastos niya sa mga designer bag at sapatos para umupa ng isang maliit na espasyo sa isang gusali sa Ortigas. Nagsimula ang isang montage ng kanyang bagong buhay. Nariyan ang eksena kung saan siya, kasama si Isa, ay nagpipintura ng mga pader ng kanilang magiging opisina. Ang kanilang mga damit ay puno ng puting mantsa, ngunit ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa walang lamang silid. Nariyan ang mga gabing inaabot siya ng madaling araw sa harap ng kanyang laptop. Umiinom ng mapait na kape, pinipino ang bawat detalye ng kanyang mga proposal. Nagsimula siyang tumawag sa mga potensyal na kliyente mula sa listahan ni Isa. I'm sorry, we already have a firm handling our account. AR Consulting? Never heard of you. We're not looking to change our branding strategy right now. Ang bawat pagtanggi ay isang suntok, ngunit hindi siya sumuko. Ang bawat hindi ay nagiging gasolina para lalo niyang pagbutihin. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang mahabang araw ng mga pagtanggi, napaupo na lang siya sa kanyang upuan, nakatingin sa blankong spreadsheet sa kanyang computer. Ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng pagkabalisa. Sapat ba ang ginagawa niya? Sapat ba ang pera niya? Paano kung tama sila Javier at Doña Eleanor?
Paano kung hanggang doon na lang talaga siya? Napapikit siya. Sinusubukang itaboy ang mga demonyo ng pagdududa. At sa sandaling iyon, isang tunog ng notifikasyon ang bumasag sa katahimikan. Isang bagong email. Ang subject line ay simple lang, regarding your business proposal for AR consulting. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Binuksan niya ito. Ang email ay mula sa isang address na walang pangalan, tanging isang serye ng mga numero at letra. Ang mensahe ay maikli at direkta. To Ms. Reyes, I have reviewed the business plan you have discreetly circulated. It is ambitious, yet promising. I am interested in providing the initial seed funding you require, under one condition. I will remain anonymous. All our dealings will be conducted through my legal representative. He will contact you shortly to arrange a meeting to discuss the terms. Let's see if your vision is as brilliant as it appears on paper. Sincerely, a silent partner. Napatitig si Amelia sa screen, binabasa ang email ng paulit-ulit. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng panibagong pag-asa. Hindi niya alam kung sino ito o bakit interesado ito sa kanya. Ngunit sa dagat ng kawalan, may isang taong naghagis sa kanya ng salbabida. Ang kanyang telepono ay muling tumunog. Isang mensahe mula kay Isa. Kumusta ka na dyan? Huwag kang susuko, ha? Nag-type si Amelia ng sagot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik. I think, she typed, I just found a miracle. Ang pagkawala ni Amelia sa mansyon ng mga De La Cuesta ay parang pag-alis ng isang mamahaling painting sa dingding. Sa unang tingin, hindi mo mapapansin. Ang lahat ay nasa ayos pa rin. Ang mga kasangkapan ay makintab. Ang mga kurtina ay nakasabit ng perpekto. Ang sahig na marmol ay kumikinang. Ngunit habang tumatagal, mararamdaman mo, may kulang. Isang espasyong hindi mapunan. Ito ang nararamdaman ni Javier de la Cuesta, bagamat hindi niya ito aaminin kahit sa sarili niya. Ang katahimikan sa almusal ay mas malalim. Ang king-sized bed ay tila mas lumawak at lumamig. Ang bahay na dati isang simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isa na lamang malaking koleksyon ng mga mamahaling bagay na walang buhay. Sinubukan niyang punan ng espasyo. Mas nagbabad siya sa trabaho, umaalis ng maaga, at umuuwi ng hating gabi. Pagkatapos ng opisina, dumidiretso siya sa mga high-end bar sa BGC kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Napapaligiran ng ingay ng tawanan at tunog ng mga basong nag-uumpugan. Ngunit sa pag-uwi niya sa gabing lasing at pagod, ang katahimikan ay nandoon pa rin, naghihintay sa kanya. Isang gabi, habang naghahanap ng isusuot para sa isang business dinner, napadpad siya sa kabilang dulo ng napakalaking walk-in closet. Ito ang parte ni Amelia. Halos wala ng laman, maliban sa ilang mga kahon na iniwan nito. Ngunit sa isang sabitan, may nakalimutan siyang isang damit. Isang simpleng navy blue silk dress. Hindi ito gawa ng isang sikat na designer, ngunit laging sinasabi ni Amelia na paborito niya ito dahil sa simpleng ganda nito. Naalala ni Javier ang isang event kung saan isinuot ito ni Amelia. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga posibleng investor, si Amelia ay tahimik na nakatayo sa isang tabi. Ngumingiti kapag kinakailangan. Parang isang perpektong accessory sa kanyang tagumpay. Hindi man lang niya ito tinanong kung nag-e-enjoy ba siya. Inis na isinara ni Javier ang pinto ng closet. Bakit ba niya iniisip ang mga ganitong bagay? He made the right decision. Tinanggal niya ang isang abala. Isang palamuti na nagsisimula ng kumupas. Javier, hiho. Ang boses ni Doña Eleanor de la Cuesta ay tumaginting sa kanilang hapagkainan. Lingguhang dinner nila ito, isang tradisyon na hindi maaaring baliin. I'm so proud of you, sabi ng kanyang ina habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. You finally got rid of that distraction. A woman's worth is measured by her background, not just her face. Tandaan mo yan.
Tumangulang si Javier, sumipsip ng kanyang mamahaling red wine. Speaking of which, pagpapatuloy ni Doña Eleanor, I had lunch with Tita Maricel ng mga Vilena. Her daughter, Cassandra, just got back from her master's in Switzerland. She's beautiful, intelligent, and most importantly, from a good family. I think you two would get along perfectly. Ma, I'm not looking to date right now. Sagot ni Javier. May bahid ng pagod sa boses. Nonsense, sabi ng kanyang ina. The De La Cuesta name needs a proper lady beside it. Hindi isang oportunista na galing sa pamilyang nalugi. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama. Ngunit sanay na si Javier. Ito ang mundong kanyang ginagalawan. Ang mundo kung saan ang pag-aasawa ay isang business merger at ang pag-ibig ay isang commodity na maaring bilhin at palitan. Kinabukasan, sa boardroom ng De La Cuesta Holdings, abala si Javier sa isang mahalagang pagpupulong. And that concludes the quarterly report for international logistics, sabi ng isa sa kanyang mga vice president. For domestic accounts, Mr. Martinez, isang lalaking nasa mid-40s ang tumayo. Akay-akay ang isang folder. Pawisan ang kanyang noo. Mr. De La Cuesta, sir, may kaunting problema po tayo. Sa nakaraang buwan, 3 sa ating mga small to medium-scale clients ang biglang nag-terminate ng kanilang kontrata. Kumunot ang noo ni Javier. Anong ibig mong sabihin? They hired a new consultancy firm, sir. A startup. Sila daw po ang hahawak ng rebranding ng mga kumpanya. Paliwanag ni Martinez. Isang startup? Natawa ng mapakla si Javier. And we're losing clients to a startup? Who are they? Ang pangalan po ng kumpanya ay AR Consulting, sir. AR Consulting. Walang dating sa kanya ang pangalan. Tila isa lang sa mga daan-daang maliliit na kumpanyang sumusulpot sa Metro Manila. Hayaan niyo sila. Walang ganang sabi ni Javier. Iwinagayway ang kanyang kamay. Barya lang yan. Focus on the bigger accounts. Huwag nating aksayahin ang oras sa mga langaw. Nakahinga ng maluwag si Martinez at naupo. Nagpatuloy ang pulong na parang walang nangyari. Pagbalik ni Javier sa kanyang malawak na corner office na may tanawin ng buong Bonifacio Global City, isang imbitasyon ang nakapatong sa kanyang mesa. Makapal ang sobre, gawa sa mamahaling papel, at may gold-embossed seal. Binuksan niya ito. Isang imbitasyon para sa Philippine Business Gala, ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong pagtitipon ng mga negosyante sa buong bansa. Isang gabi ng mga peking ngiti, mga lihim na kasunduan, at walang katapusang pagpapakitang gilas. Isa na namang obligasyon. Ibinato niya ito sa kanyang mesa at ipinagpatuloy ang pagpirma ng mga dokumento. Nang malapit ng mag-alas 7 ng gabi, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses yon ng kanyang executive assistant. Sir Javier, line 1 po. Urgent call from Mr. Tan of Synergy Tech. Agad na kinuha ni Javier ang telepono. Ang Synergy Tech ay isang malaking tech company na 6 na buwan na nilang nililigawan para maging kliyente. Isang multi-million peso account. Richard, good evening. To what do I owe the pleasure? Masiglang bati ni Javier. Javier, sabi ng boses sa kabilang linya. Direkta at walang paligoy-ligoy. I'm calling to let you know that we've made a decision. And I'm hoping it's good news for us. Sabi ni Javier nakangiti. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. We've decided to go with another firm. I'm sorry, Javier. Their proposal was revolutionary, fresh, aggressive, something we haven't seen before. Nawala ang nangiti sa mukha ni Javier. Who? Is it Sarmiento's group? Tanong niya. Tinutukoy ang kanyang pinakamalaking karibal. No, sagot ni Mr. Partan. It's a new player, AR Consulting. Ang pangalan. Ang pangalang binaliwala niya kanina lang. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang barya na kanyang hinamak ay bigla na lang sumunggab ng isang malaking hiyas mula mismo sa kanyang harapan. Thank you for the call, Richard, sabi ni Javier. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses
Bago ibaba ang telepono, umupo siya ng tuwid sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa ballpen. Ang pagkainip ay napalitan ng inis. Ang inis ay naging galit. Pinindot niya ang intercom. Katrina, utos niya. Ang kanyang boses ay matigas at malamig. Yes, sir. I want a full background check on a company called AR Consulting. I want to know everything. Who owns it? Who funds it? Who their people are? Everything. I want the report on my desk by tomorrow morning. Understood? Yes, sir. Right away, sir. Sumandal si Javier sa kanyang upuan at tumingin sa mga ilaw ng syudad. Ang isang langaw na kanyang hinamak ay hindi na pala isang langaw. Isa na itong bubuyog na may matulis na karayom at kakasaksak lang nito sa kanyang ego. At si Javier de la Cuesta ay hindi kailanman nagpapatalo. Ang pirma sa kontrata ng silent partner ay parang isang malakas na buhos ng ulan sa isang tuyong lupa. Sa isang iglap, ang AR Consulting ay nagkaroon ng buhay. Ang maliit na espasyo sa Ortigas ay napuno ng mga bagong kagamitan. Nakapag-hire si Amelia ng isang maliit ngunit mahuhusay na team. Si Marco, isang batang-batang graphic designer na puno ng mga makabagong ideya. Si Lena, isang veteranang marketing strategist na umalis sa isang malaking korporasyon dahil sawa na sa politika. At si David, isang tech wizard na kayang gawing realidad ang kahit anong digital na konsepto. Ang dating tahimik na opisina ay napuno na ng tunog ng mga nagtatype na keyboard, ng mga masiglang brainstorming session at ng amoy ng walang katapusang kape. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Amelia Reyes, hindi na ang anino ng isang De La Cuesta, kundi ang puso at kaluluwa ng kanyang sariling kumpanya. Ngayon ang araw ng paghuhusga. Nakaupo sila sa conference room ng Local Brew, isang lumalagong coffee chain na gustong makipagsabayan sa mga international na brand. Ito ang kanilang pinakamalaking pitch. Kung makuha nila ito ang maglalagay sa AR Consulting sa mapa. Kinakabahan ako, Ma'am Amy, bulong ni Lina habang inaayos ang kanyang mga papeles. Ang board ng Local Brew ay kilalang mahirap i-please. Ngumiti si Amelia, isang ngiting kalmado at puno ng kumpiyansa. Ibang-iba sa mga pilit na ngiti na ibinibigay niya noon sa mga party ni Javier. Huminga ka ng malalim, Lena. We didn't come this far to only come this far. Naniniwala ako sa plano natin. Nang pumasok ang board of directors, tumayo si Amelia. Ang suot niyang puting power suit ay simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mababang ponytail, nagpapatingkad sa kanyang matatag na mukha. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Magandang umaga po. Ako po si Amelia Reyes, ang founder ng AR Consulting. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Hindi siya nagbasa mula sa mga slide. Nagsalita siya mula sa puso. Ikinuwento niya ang pinagmulan ng Local Brew, ang pangarap ng founder nito na ipatikim sa bawat Pilipino ang sariling atin. Ikinuwento niya ang bawat magsasaka ng kape sa likod ng bawat tasa. Ang Local Brew ay hindi lang kape. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Ito ay kwento, ito ay kultura, at ang aming proposal ay hindi lamang para magbenta ng kape. Ang layunin natin ay magbenta ng karanasan, ng pagmamalaki, to make every Filipino feel that this brand is theirs. Inilatag niya ang isang agresibong kampanya, digital integration, community engagement, a complete brand overhaul na nagpapanatili sa puso ng Local Brew habang binibigyan ito ng isang modernong mukha. Pagkatapos ng 30 minuto, nagtapos siya. Ang buong silid ay natahimik. Tinitigan niya ang bawat miyembro ng board. Sinalubong ang kanilang mga mata nang walang takot. Ang CEO ng Local Brew, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging seryoso, ay dahan-dahang tumango. Tumingin siya sa kanyang mga kasama at pagkatapos ay bumalik kay Amelia. Miss Reyes, sabi nito,
Kailan kayo pwedeng magsimula? Isang alon ng kagalakan ang bumalot sa team ni Amelia. Pinilit nilang maging profesional hanggang sa matapos ang pulong. Ngunit paglabas nila ng gusali, sabay-sabay silang nagsigawan na parang mga batang nanalo sa isang laro. Nagawa natin, sigaw ni Marco. Niyakap si Amelia. Natawa si Amelia. Isang tawang malaya at totoo. Nagawa natin. Pagtatamaman niya. Pagbalik nila sa opisina, isang maliit na itim na kahon ang naghihintay sa mesa ni Amelia. Galing ito sa isang courier, walang pangalan ng nagpadala. Nagtaka siya, ngunit binuksan niya ito. Sa loob, nakapatong sa isang bed of black velvet, ay isang napakagandang fountain pen. Gawa ito sa itim na resin na may silver trim. Simple, professional, at timeless. Sa ilalim nito ay may isang maliit na card na gawa sa makapal na papel. Nakasulat dito sa eleganteng sulat kamay, "For the contracts you have yet to sign." Walang pirma. Ngunit alam ni Amelia kung kanino ito galing. Ang kanyang silent partner. Napangiti siya. Hindi ito isang romantikong regalo, ngunit may kakaibang kilig na dala ito. Isang pagkilala, isang paalala na may isang taong naniniwala sa kanya kahit na hindi niya ito kilala. "Wow, boss," sabi ni David na napadaan sa kanyang mesa. "Ang ganda niyan, mukhang mamahalin." Hinawakan ni Amelia ang pen. Malamig ito at mabigat. Isang bigat na nagbibigay ng katiyakan. "It's a promise," bulong niya sa sarili. Nang hapong iyon, habang nagkakape sila ni Aisa sa pantry, hindi napigilan ng kanyang kaibigan na mapansin. "Alam mo," sabi ni Aisa, habang pinagmamasdan si Amelia, "iba ka na ngayon, Amy. You're glowing." Napahawak si Amelia sa kanyang pisngi. Glow. Baka dahil lang sa stress. Hindi. Umiling si Isa. "It's not stress. It's purpose." Dati, para kang isang magandang bulaklak sa loob ng isang vase. Maganda, pero nalalanta. Ngayon, para kang isang puno. Nakatayo sa sarili mong mga paa, lumalago, at handang harapin ang kahit anong bagyo. Natigilan si Amelia. Tama si Isa. Ang bigat na laging nakadagan sa kanyang balikat ay nawala. Napalitan ito ng isang bagong uri ng bigat, ang bigat ng responsibilidad. Ngunit isang responsibilidad na buong puso niyang tinatanggap. Habang nag-aayos na sila para umuwi, isang mensahero ang dumating. May dalang isang malaking sobre na may gold embossed seal, ang selyo ng Philippine Business Council. Kinakabahang binuksan ito ni Amelia. "Dear Miss Amelia Reyes, in recognition of AR Consulting's remarkable impact on the industry, we are honored to invite you to the annual Philippine Business Gala." Nabitawan niya ang sulat. Ang gala. Ang pinakamalaking event ng mundo na minsan niyang kinabibilangan bilang asawa ni Javier de la Cuesta. Ang lugar kung saan naramdaman niya ang pagiging invisible, ang pagiging isang palamuti. "Anong sabi?" tanong ni Lina. Pinulot ni Amelia ang imbitasyon at binasa ito ng malakas. "Wow," sabi ni Marco. "Ma'am, you're officially one of the big players." Ngunit para kay Amelia, ito ay higit pa roon. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na bumalik sa mundo na yon, hindi bilang anino ng kahit sino, kundi bilang siya, bilang Amelia Reyes, CEO. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello, Amelia Reyes speaking." "Good evening, Miss Reyes," sabi ng isang formal at malalim na boses. "I am Attorney Francisco Laurel. I represent your silent partner." Biglang tumayo ng tuwid si Amelia. "Attorney Laurel, good evening." "I'm calling to relay a message," sabi ng abogado. "My client is very pleased with your recent successes, particularly with the local brew account. He believes it is time for you to meet." Ang puso ni Amelia ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sa wakas,
Makikilala na niya ang taong nagtiwala sa kanya. Of course, kailan at saan po? Nagkaroon ng sandaling paghinto sa kabilang linya bago sumagot ang abogado. He wants to meet you at the Philippine Business Gala this Saturday. Ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay nag-uumapaw sa kapangyarihan. Ang mga nagkikislapang chandelier ay nagbibigay liwanag sa mga mukha ng pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, ng bulungan ng mga lihim na kasunduan, at ng tunog ng mga nag-uumpugang baso ng champagne. Para kay Javier de la Cuesta, ito ang kanyang kaharian. Nakatayo siya malapit sa ice sculpture na may logo ng Business Council, hawak ang isang flute ng champagne, tila isang haring nagmamasid sa kanyang mga nasasakupan. Bawat taong dumadaan ay bumabati sa kanya. Isang senador, isang bangkero, isang real estate magnate. Nginingitian niya silang lahat. Isang ngiting sanay na. Isang maskarang perpektong humuhulma sa kanyang mukha. Javier, mabutit nakarating ka. Bati ni Mr. B. Mr. Velasco, isang matandang industrialist. Narinig ko ang tungkol sa Synergy Tech. Tough break, but that's business. Ngumiti lang si Javier. There will always be other accounts, Tito. Ang mahalaga, we learn from our losses. Isang perpektong sagot, isang kasinungalingan. Sa loob-loob niya, kumukulo pa rin ang kanyang dugo sa tuwing naaalala niya ang AR Consulting. Hanggang ngayon, blanko pa rin ang background check na pinagawa niya. Ang kumpanya ay parang isang multo. Biglang lumitaw at nanggugulo. Napadako ang tingin niya sa kanyang ina, si Doña Eleanor, na abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga matatandang sosyalera. Suot nito ang kanyang karaniwang ekspresyon, isang kombinasyon ng pagmamataas at pagkabagot, na parabang ang buong mundo ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Biglang nagkaroon ng bahagyang pagtigil sa bulungan ng mga tao, malapit sa grand entrance, isang kolektibong paglingon, may bagong dating. Sino yon? Narinig ni Javier na tanong ng isang babae sa malapit. Hindi ko kilala, pero ang ganda niya. Dahil sa kuryosidad, lumingon din si Javier, at sa sandaling iyon, ang mundo niya ay tila bumagal. Bumuntong hininga si Amelia bago humakbang papasok sa ballroom. Sa kanyang tabi ay si Attorney Laurel, isang matangkad at kagalang-galang na lalaki. Handa ka na ba, Miss Reyes? Tanong nito. Tumango si Amelia. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang suot niyang emerald green evening gown ay yakap-yakap ang kanyang katawan. Simple lang ang hiwa nito, ngunit ang kulay ay matapang at kapansin-pansin. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng shinyon na nagpapakita ng kanyang leeg at ng simpleng diamond necklace na hiniram niya kay isa. Hindi ito isang damit, isa itong baluti. Sa paghakbang niya papasok, naramdaman niya ang mga mata ng lahat na bumaling sa kanya. Dati, ang mga tinging ito ang nagpapaliit sa kanya. Nagpaparamdam na hindi siya kabilang. Dati, hahanapin niya agad si Javier sa gitna ng mga tao, umaasang makakita ng pagkilala. Ngunit ang sasalubong lang sa kanya ay isang formal na tango bago siya iwan para makipag-usap sa mas mahahalagang tao. Ngunit ngayon, iba na. Tinanggap niya ang mga tingin. Sinalubong niya ang mga ito. Bawat titig ay hindi na isang insulto, kundi isang kumpirmasyon na narito siya. May karapatan siyang mapunta rito. Naglakad siya ng may tiwala. Ang kanyang ulo ay nakataas. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha. Mga taong minsan ay nginingitian siya ng matamis, ngunit tinatalikuran siya para pagtsismisan. Ngayon, ang nakikita niya sa kanilang mga mata ay pagtataka, pagkalito, at marahil, kaunting paghanga. Ladies and gentlemen, anunsyo ng host sa entablado. Isang karangalan na makasama natin ngayong gabi ang isa sa mga bagong bituin sa industriya. Please welcome Miss Amelia Reyes,
the CEO of the phenomenal AR Consulting. Ang pangalan niya, na sinundan ng pangalan ng kanyang kumpanya, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang matamis na musika sa kanyang pandinig. AR Consulting, Amelia Reyes. Ang dalawang pangalan ay nagbanggaan sa isip ni Javier na parang dalawang tren. Hindi maari. Ngunit ang babaeng nakatayo sa gitna ng atensyon, ang babaeng may tindig ng isang reyna, ang babaeng nagmamay-ari ng bawat sulok ng silid sa kanyang presensya, ay walang iba, kundi siya, si Amelia, ang kanyang asawa, ang kanyang dating asawa, ang dekorasyon, klang. Ang flute ng champagne ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig na marmol, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging nakikita niya ay si Amelia, na tila isang ganap na estranghero. Ang mahiyain at laging nakayukong babae ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng puno ng kapangyarihan at misteryo. Napansin niya ang tingin ng kanyang ina mula sa malayo. Isang tinging puno ng pagkamuhi at hindi makapaniwala. Habang nakatayo siyang parang isang estatwa, natigilan at hindi makagalaw, isa pang anino ang lumapit kay Amelia. Isang lalaking matangkad, makisig, at kilalang-kilala niya. Si Rafael Sarmiento, ang kanyang pinakamalaking karibal, ang CEO ng Sarmiento Group, ang tanging kumpanyang kayang makipagsabayan sa De La Cuesta Holdings. Sa harap ng daan-daang mga mata, lumapit si Rafael kay Amelia. May ibinulong ito sa kanya na ikinangiti ni Amelia. Pagkatapos, dahan-dahang inilagay ni Rafael ang kanyang kamay sa baywang ni Amelia. Isang kilos na nagpapakita ng pag-aari at proteksyon. Magkasama silang humarap sa direksyon ni Javier. Naglakad sila palapit, bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Javier. Huminto sila sa kanyang harapan. Ang nangiti sa labi ni Rafael Sarmiento ay puno ng tagumpay. De La Cuesta, bati ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at may bahid ng pang-aasar. Tumingin siya kay Amelia na may paghanga at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin kay Javier. I believe you've met the future of brand consultancy. Ang mga salita ay tumama kay Javier na parang isang malakas na sampal. Si Rafael Sarmiento, ang silent partner. Ang taong pumupondo sa pagwasak ng kanyang kumpanya ay ang kanyang mortal na kaaway. At ang sandata na ginagamit nito ay ang babaeng itinapon niya. Hindi makapagsalita si Javier. Ang kanyang isip ay blanko. Ang ingay ng party ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang dalawang taong nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang karibal at ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Bago pa man siya makahanap ng mga salita, isa pang boses ang bumasag sa tensyon. Isang boses na matinis at puno ng kamandag. Well, look what we have here. Si Doña Eleanor ay nakalapit na sa kanila. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang patalim na nakatutok kay Amelia. Hindi niya pinansin si Rafael. Hindi niya pinansin ang sarili niyang anak. Tumingin siya sa paligid. Sinisigurong sapat ang mga taong nakakarinig. At nagsalita sa isang malakas at malinaw na boses. Isang mga agaw, deklara niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Pera lang naman ang habol mo sa mga lalaki, hindi ba Amelia? Ang lason sa mga salita ni Doña Eleanor de la Cuesta ay kumalat sa hangin na parang usok, nagpapatigil sa mga bulungan at nag-iiwan ng isang nakakabiinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon sa kanila. Isang tatsulok ng tensyon sa gitna ng karangyaan. Nakita ni Rafael Sarmiento ang panandaliang paninigas sa mga balikat ni Amelia, ang tanging senyales ng epekto ng atake. Ngunit hindi ito yumuko. Hindi ito nagpakita ng kahinaan. Para kay Rafael, ang eksenang ito ay hindi na bago. Ilang taon na niyang pinapanood ang mga dula-dulaan ng alta sosyedad, ang mga maskara, ang mga patalim na nakatago sa likod ng mga ngiti.
Ngunit ngayong gabi, iba ito. Dahil ang nasa sentro ng atake ay si Amelia Reyes at hindi niya iyon hahayaan. Bago pa man makasagot si Amelia, bago pa man makakilos si Javier mula sa kanyang pagkakatulala, humakbang si Rafael. Isang maliit na hakbang lang, sapat na para bahagyang mapunta sa harapan ni Amelia na tila isang panangga. Ngumiti siya, isang ngiting magalang ngunit kasing talim ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Doña Eleanor. Doña Eleanor, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na narinig ng lahat sa paligid. Lagi po akong humahanga sa inyong galing sa negosyo. Ngunit kung may isang bagay po akong natutunan sa aking ama, iyon po ay ang tunay na halaga ay wala sa lumang apelido, kundi sa bagong talento. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne. I believe in investing in talent, not in old grudges. Cheers to the future. Ang mga salita niya ay isang perpektong sampal, magalang sa forma, ngunit brutal sa mensahe. Naramdaman ni Rafael ang pag-igting ng panga ni Doña Eleanor. Ang matandang matriarka ay natalo sa sarili niyang laro, sa harap ng kanyang sariling mga alipores. Amelia, bulong ni Rafael, sapat lang para marinig nito. Let's get some fresh air. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ang kanyang kamay ay nanatili sa baywang ni Amelia. Iginagabay ito palayo sa eksena, palayo sa mga matang mapanghusga. Iniwan nila sina Javier at Doña Eleanor na nakatayo roon, mga estatuwang gawa sa galit at pagkabigla. Habang naglalakad sila patungo sa balkonahe, hindi mapigilan ni Rafael na maalala ang isang tagpo mula sa malayong nakaraan. Ang nakikita niyang katatagan ngayon kay Amelia, ang tahimik na dignidad sa gitna ng pangaapi, ay nagpaalala sa kanya sa ama nito. 15 taong gulang pa lamang si Rafael noon. Nagtatago siya sa may hagdanan ng kanilang bahay, nakikinig sa usapan ng mga matatanda sa sala. Nandoon ang kanyang ama, si Don Ricardo Sarmiento, at ang matalik nitong kaibigan, si Mr. Alberto Reyes. Nakaupo si Mr. Reyes sa sofa, ang kanyang mga balikat ay lupaypay. Ang dating masayahin nitong muka ay puno ng guhit ng pag-aalala. Sa mesa sa pagitan nila ay mga papeles, mga dokumento ng pagkalugi. Sinubukan ko ang lahat, Ricardo, sabi ni Mr. Reyes, ang boses ay basag. Pero para silang isang pating na nakaamoy ng dugo. The De La Cuesta Holdings, they bled me dry. Pinabagsak nila ang presyo, kinuha ang mga supplier ko, ginamit ang kanilang koneksyon para harangin ang mga pautang ko sa bangko. It was a systematic execution. Walang hiya sila, galit na sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Dahil lang sa isang kontrata na pareho nating pinaglalabanan, they destroyed you for that? Hindi lang yun. Umiling si Mr. Reyes. It's about pride. Hindi matanggap ni Eleanor de la Cuesta na isang maliit na kumpanya na tulad ng sa akin ang nakakakuha ng atensyon. She made an example out of me. Tumingin si Mr. Reyes sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naluluha. Ang pamilya ko, si Amelia, paano na sila? Tumayo si Don Ricardo at tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Babangon kayo muli, Alberto, mariing sabi niya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Narinig ni Rafael ang bawat salita. Ang pangakong yon ay tumatak sa kanyang isip. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, isang biglaang atake sa puso ang kumuha sa buhay ni Don Ricardo Sarmiento. At ang pangako nito kay Mr. Reyes ay hindi na kailanman natupad. Pagdating nila sa balkonahe, sumalubong sa kanila ang malamig na hangin ng gabi. Ang tanawin ng mga kumukutitap na ilaw ng Makati ay tila isang dagat ng mga bituin. Huminga ng malalim si Amelia. Tila ngayon lang nakahinga ng maluwag. Salamat, Rafael, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. You didn't have to do that.
Yes, I did. Simpleng sagot niya. Sumandal siya sa railings katabi nito. Hindi ko hahayaan na bastusin ka ng kahit sino ng ganoon. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Hindi ko maintindihan, sabi ni Amelia, nakatingin sa malayo. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Ang laking tulong ang ibinigay mo sa akin. You took a huge risk on a complete stranger. Ito na ang pagkakataon. Tumingin si Rafael sa kanya. Hindi tayo lubusang magkakilala, Amelia. Pero hindi rin tayo complete strangers. Kumunot ang noo ni Amelia sa pagtataka. Ang mga ama natin, pagpapatuloy ni Rafael, si Alberto Reyes, at si Ricardo Sarmiento, sila ay matalik na magkaibigan. Partners in a way. Noong mga bata pa tayo, madalas magkasama ang mga pamilya natin. Siguro ay hindi mo na naaalala. Nakita ni Rafael ang pagbabago sa mukha ni Amelia mula sa pagkalito patungo sa dahan-dahang pag-alala at sa huli ay pagkamangha. Tila isang lumang bintana ang biglang bumukas sa kanyang isipan. Si Tito Ricardo? Bulong niya. Ang palaging may dalang tsokolate para sa akin? Tumango si Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ako naman, yung batang laging nagtatago sa likod ng kanyang binti. Kaya pala pamilyar ang apelyido mo, sabi ni Amelia, hindi makapaniwala. Ang akala mo ay isa lang itong business decision. Pagtatapos ni Rafael sa kanyang sasabihin, umiling siya. My father admired your father's integrity and passion. He was devastated when his business collapsed. He made a promise to help him get back on his feet. Hindi na idinugtong ni Rafael ang parte tungkol sa mga De La Cuesta. Hindi pa ito ang tamang oras. Ayaw niyang isipin ni Amelia na ang lahat ng ito ay dahil lang sa paghihiganti. Gusto niyang malaman muna nito ang pundasyon ng kanyang tulong, isang utang na loob, isang pangakong kailangan tuparin. My father passed away before he could fulfill that promise. Malungkot na sabi ni Rafael. For years, I carried that with me. Kaya noong nabasa ko ang business plan mo, noong nakita ko ang pangalan mo, alam kong ito na yon. This is my chance to honor my father's word by helping his best friend's daughter build her own empire. Nakatitig lang si Amelia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagkaantig. Ang lahat ng tulong, ang misteryosong kabaitan. Mayroon pala itong malalim na pinag-ugatan. Rafael. Wala na siyang masabi. You don't have to say anything, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Tumingin siya kay Amelia, hindi bilang isang business partner, kundi bilang isang taong nakikita ang bigat ng pinagdaanan nito. Isang tinging puno ng pag-aalaga at respeto. Ang lakas mo, Amelia. Your father would have been so proud. Mula sa di kalayuan, sa kabilang dulo ng ballroom, nakatayo si Javier de la Cuesta. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan na ng isang madilim na emosyon. Isang nakakalasong halo ng selos, galit, at pagsisisi. Pinanood niya ang dalawa sa balkonahe, ang paraan ng pag-uusap nila, ang paraan ng pagtingin ni Sarmiento kay Amelia. Isang tingin na hindi kailanman na ibigay ni Javier sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, ginamit niya ang Zoom function, nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Rafael, isang ekspresyon ng pagmamalasakit na sa isip ni Javier ay pag-ibig. Click. Kinuhaan niya sila ng litrato, isang patunay, isang bala, na hindi niya alam kung paano o kailan niya gagamitin. Ang alam niya lang, ang babaeng itinapon niya ay hindi lang basta nakabangon. Natagpuan na nito ang kanyang bagong kakampi, at ang kakamping iyon ay ang kanyang pinakamatinding kaaway. Umuwi si Javier de la Cuesta mula sa gala na parang isang sundalong galing sa digmaan, talo, lito, at sugatan.
Ngunit ang mga sugat niya ay hindi nakikita. Nasa loob ang mga ito, malalim at kumikirot. Hindi siya natulog. Ang kanyang gabi ay ginugol sa panonood sa iisang bagay. Ang litratong kinuha niya mula sa kanyang telepono. Ang larawan ni Amelia at Rafael sa balkonahe. Ang paraan ng pagtingin ni Rafael kay Amelia. Isang tinging puno ng pag-unawa at pag-aalaga. Isang tingin na kailanman ay hindi niya naibigay. Ang ngiti sa mga labi ni Amelia, isang namangiting payapa, isang ngiting hindi para sa kanya. Ang bawat piksel ng larawan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang ego, sa kanyang puso. Ang selos ay isang pamilyar na pakiramdam. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay mas malalim, mas komplikado, pagsisisi. Bakit ngayon lang niya nakita ang Amelia na yon? Ang babaeng may kakayahang magpatayo ng sariling kumpanya. Ang babaeng kayang makuha ang respeto ng isang Rafael Sarmiento. Siya ba ang naging dahilan kung bakit hindi ito lumabas noon? O sadyang bulag lang siya? Hindi na niya matiis ang mga tanong na walang sagot. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan kung paano naging posible ang lahat ng ito. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa kanyang opisina. Sa halip, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, nagtungo siya sa isa sa mga lumang gusali ng De La Cuesta Holdings, ang gusali kung saan nakatago ang kanilang mga archives. Isang sementeryo ng mga lumang kontrata at mga nakalimutang kasunduan. Gamit ang kanyang master key, pumasok siya sa malamig at maalikabok na silid. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang mga ilaw na nagpapakita ng mga hilera ng matataas na metal na estante, puno ng libu-libong mga folder. Nagsimula siyang maghanap. Hindi niya alam kung ano mismo ang hinahanap niya. Ang alam niya lang, may koneksyon si Rafael kay Amelia na higit pa sa negosyo. Sinabi ni Rafael na magkaibigan ang kanilang mga ama. Sinimulan niyang hanapin ang mga file mula sa mga panahong yun. 15 taon na ang nakalipas. Sarmiento, Reyes, bulong niya sa sarili habang binabasa ang mga label sa mga folder. Pagkalipas ng halos 3 oras, nakita niya ito. Isang manipis na folder na may label na Reyes Textile Corporation. Acquisition Proposal Terminated. Ang pangalan ng kumpanya ng pamilya ni Amelia. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay mga financial report, mga market analysis, mga papeles na nagpapakita na ang Reyes Textile ay isang maliit ngunit matatag na kumpanya. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang serye ng mga panloob na memo na nakasiksik sa likod. Ang isa ay isang typed memo mula sa kanilang CFO noon na nagsasabing over-aggressive ang kanilang estratehiya laban sa Reyes Textile. Ngunit ang huling memo ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito makinilyado, sulat kamay ito, sa isang pamilyar at eleganteng pagsulat, ang sulat kamay ng kanyang ina. To the board, cease all negotiations, shift to hostile tactics. I want their supply lines cut, their credit lines frozen. We will not acquire Reyes Textile. We will annihilate it. Leave no room for recovery. This will serve as a message to all other small players who dare to challenge us. EDC annihilate. Wasakin. Parang sinuntok sa sikmura si Javier. Hindi ito negosyo. Ito ay isang pagpatay. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Isang gabi, mga unang taon ng kanilang pagsasama ni Amelia. Nakahiga sila sa kama. Alam mo, minsan iniisip ko pa rin ang nangyari sa negosyo nila, Papa. Malungkot na sabi ni Amelia. Bigla na lang gumuho ang lahat. Parang may isang malaking kamay na sumakal sa amin hanggang sa hindi na kami makahinga. Hinawakan ni Javier ang kamay nito noon, ngunit ang kanyang isip ay nasa trabaho. That's business, Amelia. Sabi niya, na para bang nagpapaliwanag sa isang bata. The weak get eaten by the strong. Ganun talaga ang laro.
Naalala niya ngayon ang lungkot sa mga mata ni Amelia nang sabihin niya iyon. Ang paraan ng pagtango nito at pagtalikod sa kanya para matulog. Hindi niya naintindihan noon. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang malaking kamay na sumakal sa pamilya niya ay ang kamay ng sarili niyang ina. At siya, ang asawa nito, ang nagbalewala sa sakit na yon. Isinara ni Javier ang folder. Ang galit sa kanyang ina ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan, kasabay ng isang matinding pagkasuklam sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, bumuhos na naman ang ulan. Ang mga patak ay humahampas sa windshield ng kanyang sasakyan. Hindi niya namalayan, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa Kapitolyo. Pasig. Huminto siya sa tapat ng condominium building kung saan nakatira si Amelia. Ang parehong ulan, ang parehong pakiramdam ng pagtataboy. Ngunit ngayon, siya ang nasa labas, nakatingin sa loob. Nakita niya ang liwanag sa bintana ng unit nito sa 17 palapag. Aakyat ba siya? Kakatok? At ano ang sasabihin niya? Sorry, Amelia. Ang pamilya ko pala ang sumira sa pamilya mo. Isang kabaluan. Hindi niya kaya. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay pumipigil sa kanyang mga paa na gumalaw. Pinanood niya lang ang bintana na para bang sa pagtingin lang doon ay mababawasan ang sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos ng isang oras, umalis siyang dala ang parehong bigat sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa mansyon sa Forbes Park. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Nagbabasa ng libro. Isang baso ng brandy sa kanyang tabi. Kalmado. Tila walang nangyari. Javier, ginabi ka, sabi nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa libro. Hindi sumagot si Javier. Lumakad siya palapit at walang seremonyang inilapag ang folder ng Reyes Textile sa mesang salamin sa harapan nito. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Doña Eleanor. Tiningnan niya ang folder, pagkatapos ay tumingin kay Javier. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito, ma? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Exactly what it looks like. Simpleng sagot ng kanyang ina. Isinasara ang kanyang libro. A business decision I made 15 years ago. A business decision? Hindi makapaniwalang ulit ni Javier. You destroyed them. They were just a small business, ma. They were people. Dahil lang sa isang kontrata? Hindi lang dahil sa kontrata, Javier. Tumayo si Doña Eleanor. Ang kanyang tindig ay puno ng autoridad. It was about principle. It was about showing this world that there is a hierarchy. And the De La Cuestas are at the top. I did what I had to do for this family. For you. For me? Tumawa ng mapakla si Javier. You pushed away the only real thing in my life for a principle. Pinakasalan ko ang anak ng taong sinira mo, ma. At hinayaan mo lang. I tolerated her, Marieng sabi ni Doña Eleanor, because you wanted her. But I always knew she was a mistake. A constant reminder of a weakness we could not afford. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik. At ngayon, dahil sa kanya, nagsisimula kang maging mahina. Huminga ito ng malalim. Tila sinusubukan na ibalik ang kanyang kontrol. It's all in the past, Javier. Huwag mo nang hukayin pa. Tinitigan ni Javier ang kanyang ina, at sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi isang ina, kundi isang estranghero, isang malamig at walang pusong estranghero. Paano kung ayaw kong kalimutan? Hamon niya. Ang mukha ni Doña Eleanor ay nagdilim. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Don't you dare ruin everything for that woman, banta niya. Huwag na huwag mong subukang itama ang isang bagay na matagal nang tapos, or I will show you what I'm truly capable of. Ang tagumpay sa Philippine Business Gala ay nagbukas ng maraming pinto para sa A.R. Consulting. Bigla, ang mga kumpanyang dati ay hindi sumasagot sa kanilang mga tawag
ay sila na mismo ang kumokontak. Ang kanilang maliit na opisina sa Ortigas ay naging isang pugad ng abalang aktibidad. Ang pangalan ni Amelia Reyes ay nagsimulang lumabas sa mga business column. Binansagan siyang The New Titan, The Branding Prodigy. Para sa kanya, ito ay isang panaginip na nagkatotoo. Ngunit hindi niya alam, sa anino ng kanyang tagumpay, isang bagyo ang namumuo. Nagsimula ito sa isang bulong. Isang umaga, habang nagkakape si Amelia sa pantry, narinig niya ang dalawa sa kanyang mga bagong empleyado na nag-uusap sa mahinang boses. Pero narinig ko sa kaibigan ko na nagtatrabaho sa isang ad agency. May anomalya daw sa data ng AR, sabi ng isa. Imposible, sagot ng isa pa. Pero kumakalat nga yung chismis. Hindi ito pinansin ni Amelia. Sa mundo ng negosyo, ang chismis ay parang hangin. Darating at lilipas. Ngunit ang bulong ay naging isang sigaw. Pagkalipas ng 2 araw, isang artikulo ang lumabas sa isang hindi gaanong kilalang business blog. Ang pamagat, AR Consulting, Built on Lies and Seduction. Sinasabi sa artikulo na ang kanilang mga revolutionary na datos ay base sa mga peking survey at minanipulang numero. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huling bahagi. Sources close to the industry claim that the company's real secret to success is not its data, but its CEO's talent for persuasion. Amelia Reyes, the ex-wife of Tycoon Javier de la Cuesta, seems to have effortlessly charmed her way into the pockets of her main investor, Rafael Sarmiento. Is this a story of brilliant business acumen or a tale as old as time? At sa ilalim ng talata, nakaimbed ang isang litrato, ang litratong kinuha ni Javier sa gabi ng gala. Ang litrato nila ni Rafael sa balkonahe. Sa anggulong iyon, mukha itong isang intimate na sandali, isang lihim na pag-uusap ng dalawang magkasintahan. Walang hiya, sigaw ni Isa nang ipakita sa kanya ni Amelia ang artikulo. This is a demolition job. Sino ang gagawa nito? Ngunit alam na ni Amelia, hindi niya kailangang hulaan. Or I will show you what I'm truly capable of. Ang banta ni Doña Eleanor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang artikulo ay parang isang virus. Mabilis itong kumalat sa social media. Ang mga komento ay brutal. Gold digger! Kaya pala iniwan ni JDC. Ginamit lang ang katawan para umangat. Bigla, ang babaeng kanilang hinangaan ay naging target ng kanilang panghuhusga. Huwag mong basahin yan, Amy, sabi ni Isa. Sinusubukang agawin ang telepono mula sa kanya. Ngunit huli na. Ang lason ay pumasok na. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang bawat gabing walang tulog, ang bawat sakripisyo. Lahat ay binigyan ng bahid ng dumi. Ang virtual na atake ay naging isang tunay na krisis. Ang telepono sa kanilang opisina ay nagsimulang mag-ring ng walang tigil. Ma'am, si Mr. Chuapo ng Prime Logistics, sabi ng kanyang sekretarya, ang mukha ay namumutla. He wants to put his contract on hold, pending investigation. Isa lang yon sa marami. Sunod-sunod, ang mga kliyenteng dati ay pumupuri sa kanila ay biglang nag-alinlangan. Ang mga proyektong malapit nang masimulan ay biglang nakabitin. Ang mas masahol pa, ang mga supplier na dati ay nagbibigay sa kanila ng paborableng terms ay biglang humihingi ng cash payment. Ang kanilang credit line sa isang maliit na bangko ay biglang sinusuri. Tila lahat ng pinto na bumukas para sa kanila ay isa-isang isinasara. Sa loob ng isang linggo, ang masiglang opisina ay naging isang lugar na puno ng takot at pag-aalinlangan. Nakita ni Amelia ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang mga empleyado. Dalawa sa kanila ang nag-file ng kanilang resignation. Hindi ko na kaya ang pressure, ma'am, sabi ng isa. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Rafael ay gumawa ng lahat ng kanyang makakaya. Naglabas siya ng isang opisyal na pahayag na nagsasabing ang kanyang investment ay base sa unparalleled merit ng AR Consulting. Tinawagan niya ang kanyang mga koneksyon.
Ngunit ang kapangyarihan ng pangalan ng De La Cuesta ay parang isang dambuhalang alon na mahirap labanan. Ang kanilang impluensya na binuo sa loob ng maraming dekada ay kayang lunurin ang sinumang sumubok na kalabanin ito. "This is Doña Eleanor's doing," sabi ni Rafael sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng galit. "She's calling in all her favors. She's poisoning the well. Huwag kang mag-alala, Amelia. Lalabanan natin ito." Ngunit paano? Paano mo lalabanan ng isang multo? Isang kaaway na gumagalaw sa anino. Ang huling dagok ay dumating sa isang Biyernes ng hapon. Isang opisyal na sulat mula sa bangko. Isang manipis na sobre na naglalaman ng pinakamabigat na balita. Kinuha ito ni Amelia. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Ang mga legal na salita ay lumalangoy sa kanyang paningin, ngunit ang mensahe ay malinaw. "Due to recent and highly public adverse information that significantly affects the risk profile of your company, we regret to inform you that your business loan has been frozen, effective immediately." Nabitawan niya ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Frozen. Ang perang bumubuhay sa operasyon ng kumpanya. Ang perang pampasweldo sa kanyang mga empleyado. Ang perang pambayad sa upa. Wala na. Napaupo siya sa kanyang upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Dati, ang tanawin ng syudad ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon, para itong isang konkretong gubat na handa siyang lamunin. Nagawa niya ang lahat ng tama. Nagtrabaho siya ng marangal. Bumangon siya mula sa abo. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay tila guguho. Ang reyna na pinuri nila ay malapit ng matanggalan ng korona. Ang imperyong sinimulan niyang buuin ay nasa bingit ng pagbagsak. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang puso ay mabigat na parang bato. Ang pag-asa na kanyang inipon, ang kumpiyansang kanyang binuo, lahat ay unti-unting nauubos. All is lost. Talo na ba talaga siya? Ang balita ng pagbagsak ng AR Consulting ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo. Para sa marami, ito ay isang inaasahang wakas, isang babala sa mga hamak na mangahas, lumaban sa mga dambuhala. Para kay Javier de la Cuesta, ang bawat balita ay parang isang suntok sa kanyang kaluluwa. Pinanood niya ang lahat mula sa kanyang toreng gawa sa salamin at bakal. Nakikita niya ang mga headline, naririnig niya ang mga bulungan sa boardroom. Ang kanyang ina, si Doña Eleanor, ay mas kalmado kaysa dati na para bang isang reyna na matagumpay na nadurog ang isang rebelyon. Ngunit si Javier ay hindi makahanap ng kapayapaan. Isang hapon, nakita niya ito sa balita sa telebisyon. Isang video clip na kuha sa labas ng gusali ng AR Consulting. Si Amelia ay pinalilibutan ng mga reporter. Ang kanilang mga kamera at mikropono ay nakatutok sa kanyang mukha na parang mga sandata. "Reyes, totoo po bang bankrupt na ang inyong kumpanya? May katotohanan po ba ang mga akusasyon ng fraud? Is it true that Rafael Sarmiento is pulling out his investment?" Hinarap sila ni Amelia. Kitang-kita ni Javier ang pagod sa kanyang mga mata, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Ngunit nang magsalita ito, ang kanyang boses ay hindi basag. Matatag ito. "AR Consulting was built on integrity, and we will stand by that," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay matapang. "This is a trial, but this is not the end. The truth will come out." Pagkatapos ay pumasok na ito sa gusali. Iniwan ang mga reporter na nagkakagulo. Ipinatay ni Javier ang TV. Ngunit ang imahe ni Amelia, sugatan ngunit hindi sumusuko, ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Ang babaeng akala niya ay mahina. Ang babaeng akala niya ay kailangan ng kanyang proteksyon, ay mas matapang pa pala kaysa sa kanya. This is not the end. Alam ni Javier kung ano ang ibig sabihin yon. Lalaban si Amelia hanggang sa huli. At alam niya rin na gagamitin ng kanyang ina ang lahat ng natitirang kapangyarihan nito
para siguruhing hindi na ito makakabangon pa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Gabi-gabi, binabalikan siya ng mga alaala. Ang sakit sa mga mata ni Amelia nang sabihin niyang isa lang itong dekorasyon, ang paraan ng pagbaliwala niya sa kwento nito tungkol sa pagkalugi ng kanilang pamilya. Ang lamig sa kanyang boses nang palayasin niya ito sa gitna ng ulan. Ang lahat ng iyon ay parang mga multo na humahabol sa kanya. Bumubulong na siya ang may kasalanan. Siya ang nagsimula ng lahat. Sa desperasyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Tinawagan niya si Isabel Garcia, ang matalik na kaibigan ni Amelia. "What do you want, Javier?" Sagot ni Isa, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkasuklam. "Isa, how is she?" Nahihirapang tanong ni Javier. Isang tawang walang kasiyahan ang narinig niya mula sa kabilang linya. "How is she?" Paano nga ba ang isang taong pinagtulungan sirain ng buong mundo? Sinisikap niyang iligtas ang kumpanyang binuo niya mula sa sarili niyang dugo't pawis. Sinusubukan niyang maging matatag para sa mga empleyadong naniniwala pa sa kanya. "She's fighting, Javier. No thanks to you." I didn't want this to happen," mahinang sabi ni Javier. "Talaga?" Sumigaw si Isa sa telepono. Ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa emosyon. "You threw her out. You let your mother walk all over her for years. Pinanood mo lang habang unti-unti siyang nawawala. Nasaan ka noong kailangan ka niya? At ngayon, tatawag ka para magtanong kung kumusta siya? Kung gusto mo talagang makatulong, sirain mo na ang buhay niya ng tuluyan para matapos na ang paghihirap niya." Click! Ibinaba ni Isa ang telepono. Naiwan si Javier na hawak ang receiver. Ang mga salita ni Isa ay tumatagos sa kanyang puso na parang mga bubog. "Nasaan ka noong kailangan ka niya?" Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na opisina. Tumingin siya sa kanyang paligid, ang mamahaling kasangkapan, ang mga parangal na nakadisplay sa estante, ang tanawin ng syudad na tila nasa kanyang mga paa. Ang lahat ng ito ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ang lahat ng ito ay ang dahilan kung bakit niya binaliwala si Amelia. At ngayon, ang lahat ng ito ay parang basura. Lumakad siya patungo sa kanyang personal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga mahahalagang dokumento, mga titulo, mga stock certificate, ngunit hindi iyon ang kinuha niya. Mula sa ilalim, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinago. Isang litrato. Ang kanilang wedding picture. Nakasuot siya ng barong, nakangiti ng malawak sa kamera, ang nangiti ng isang lalaking nakuha ang lahat ng gusto niya. Sa tabi niya, si Amelia. Napakaganda sa kanyang puting bestida, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata na hindi niya napansin noon. Tinitigan niya ang litrato. Ito ang simula ng kasinungalingan. Ito ang simula ng kanyang pagkabulag. Sa tabi ng safe ay ang folder ng Reyes Textile, ang ebidensya ng kasalanan ng kanyang ina. Ang simula ng pagdurusa ni Amelia. Dalawang bagay, ang simula ng kanyang kasalanan at ang ebidensya ng kasalanan ng kanyang pamilya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nakakatakot, isang desisyon na magbabago ng lahat. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang gagawin niya ang isang bagay na tama. Kinuha niya ang folder at ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa makita niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan na kinatatakutan sa mundo ng media. Si Anton Luna, isang kilalang investigative journalist, isang taong hindi kayang bilhin o takutin. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. "Luna?" Huminga ng malalim si Javier.
Ito na, walang atrasan. Anton, Javier de la Cuesta. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. De la Cuesta, sabi ni Anton, may bahid ng pagtataka. This is a surprise. Anong utang na loob at napatawag ang isang hari? Tumingin si Javier sa labas ng bintana, sa imperyong itinayo ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng lakas at paninikil, ang imperyong malapit na niyang wasakin. I have a story for you, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. A story that will bring down De La Cuesta Holdings. Ang pagsabog ay hindi dumating na parang isang malakas na kulog. Dumating ito na parang isang lindol. Nagsimula sa isang mahinang pagyanig, sa ilalim ng lupa, isang bagay na hindi mo papansinin, hanggang sa bigla na lang gumuho ang lahat ng nakatayo sa iyong paligid. Ang lindol ay dumating sa anyo ng isang online article na inilathala ni Anton Luna sa website ng isang respetadong news organization. Ang pamagat, na nakasulat sa malalaki at itim na letra, ay direkta at walang awa. De La Cuesta Empire, built on corporate sabotage. The story of Reyes Textile and the annihilation tactic. Nasa gitna si Amelia ng isang desperadong pagpupulong kasama ang natitira niyang mga empleyado. Sinusubukan niyang magbigay ng pag-asa kahit na siya mismo ay halos wala nang makapitan. Hindi tayo susuko, sabi niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Maghahanap tayo ng paraan, kahit na magsimula tayo ulit sa simula. Biglang tumunog ang telepono ni Aiza na nasa tabi niya. Tiningnan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Amy, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. You need to see this. Ipinakita ni Isa ang kanyang telepono kay Amelia. Binasa ni Amelia ang pamagat at pagkatapos ay binasa niya ang unang talata. A 15-year-old secret has emerged, revealing the brutal business practices of De La Cuesta Holdings under the leadership of its matriarch, Doña Eleanor de la Cuesta. According to an anonymous high-level source from within the company, supported by internal documents obtained by this publication, De La Cuesta Holdings systematically orchestrated the downfall of a promising small business, Reyes Textile Corporation. Reyes Textile Corporation, ang kumpanya ng kanyang ama. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Patuloy niyang binasa. Ang artikulo ay detalyado. Nakasulat doon ang lahat. Ang pagharang sa mga supplier, ang pag-freeze sa mga credit line, ang paggamit ng impluensya para wasakin sila. Ang lahat ng mga bagay na ikinukwento ng kanyang ama sa kanya noon na parang mga halimaw sa dilim ay may pangalan na ngayon, Doña Eleanor de la Cuesta. At ang pinakamatindi sa lahat, ang artikulo ay may kasamang scanned copy ng isang sulat kamay na memo. Isang memo na naguutos na wasakin at huwag bigyan ng pagkakataong makabangon ang kumpanya nila. Ang pirma sa ilalim, EDC. Hindi totoo to, bulong ni Amelia, napahawak sa mesa para suportahan ang sarili. Totoo, Amy, sabi ni Aiza. Ang kanyang mga mata ay nagluluha na rin para sa kaibigan. This explains everything. Ito ang dahilan kung bakit ganun na lang ang galit sa'yo ni Doña Eleanor. You were a ghost from her past living in her own house. Ang buong opisina ay natahimik, nakatingin sa kanilang CEO na tila ngayon lang nakakita ng multo. Ang multo ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Javier sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang kaguluhan sa labas. May mga media van na nakaparada sa tapat ng kanilang gusali. Ang stock market ticker sa kanyang computer screen ay nagpapakita ng isang madugong resulta. Ang stock price ng De La Cuesta Holdings, DCH, ay bumubulusok pababa na parang isang bumabagsak na eroplano. Tapos na. Nagawa na niya. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok si Doña Eleanor.
Ang kanyang mukha ay hindi na kalmado. Ito ay isang maskara ng purong galit. Sa kanyang likuran ay ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at paninisi. Ikaw, sabi ni Doña Eleanor, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. Lumakad siya palapit sa kanya. Ikaw ang nagbigay nito sa kanila. Hindi sumagot si Javier. Tinitigan niya lang ang kanyang ina. Bakit? Bakit? Tanong nito. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Bakit mo ito ginawa? At sa harap ng lahat ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang imperyo, sumagot si Javier. Because it was the right thing to do. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Because for the first time in my life, I chose to be a man instead of just being a De La Cuesta. Isang malutong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay umalingaw sa buong silid. Traidor! Sigaw ni Doña Eleanor. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Sinira mo ang sarili mong pamilya. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Hinawakan ni Javier ang kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang babaeng minsan ay sinamba niya na parang isang diyosa. No, ma. Umiling siya. Isang bakas ng awa ang gumuhit sa kanyang mukha. You destroyed this family a long time ago. I'm just saving what's left of it. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magsalita nang sabay-sabay. We need to issue a statement. The investors are pulling out. Eleanor, you need to step down. Ngunit hindi na sila pinapakinggan ni Javier. Tinalikuran niya ang kaguluhan. Tinalikuran niya ang imperyong gumuho. Lumakad siya palabas ng kanyang opisina, palayo sa kanyang trono. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat ng apelyidong De La Cuesta, ang bigat ng kasalanan, ay unti-unting nawawala. Wasak na siya. Wala nang natira sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi siya tumawag sa kanyang abogado o sa kanyang stockbroker. Nag-type siya ng isang maikling mensahe sa isang numero na matagal na niyang kabisado. Ang numero ni Amelia. I'm sorry for everything. Ipinadala niya ito. Alam na marahil ay hindi ito sasagutin. Alam na hindi nito mababago ang lahat ng sakit na naidulot niya. Ngunit kailangan niyang sabihin. Pagbaba niya sa lobby, sinalubong siya ng mga kumikislap na kamera at mga sigaw ng mga reporter. Ngunit hindi siya tumakbo. Humarap siya sa kanila, handang harapin ang resulta ng kanyang ginawa. Nakatayo si Amelia sa tapat ng nagkakagulong gusali ng De La Cuesta Holdings. Ang balita ng pag-amin ni Javier at pag-step down ni Doña Eleanor ay kumalat na. Ang hustisya para sa kanyang pamilya ay dumating na, sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang kamay. Tiningnan niya ito. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niya kung kanino galing. I'm sorry for everything. Hindi siya nag-reply. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang galit, ang sakit, ang pagmamahal, ang awa. Lahat ay nagahalo sa kanyang puso. Ang hustisya ay napakasalimuot. Ang tagumpay ay may kasamang pait. Tumingin siya sa entrance ng gusali. Nakita niya si Javier sa gitna ng mga reporter, nakatayo roon, mag-isa. Dapat ba siyang pumasok? Dapat ba niya itong harapin? O dapat na ba siyang tumalikod at wag nang lumingon pa? Hindi pumasok si Amelia sa gusali. Hindi niya hinarap si Javier sa gitna ng kaguluhan. Sa halip, tumalikod siya at umuwi sa katahimikan ng kanyang apartment. Sa loob ng 2 araw, pinanood niya ang pagguho ng imperyo ng De La Cuesta mula sa kanyang TV screen na para bang nanonood ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Ang dating kinatatakutang pangalan ay naging sentro ng iskandalo. Si Doña Eleanor ay sapilitang nag-resign.
Ang board ay nag-appoint ng isang interim CEO para subukang isalba ang anumang maaaring isalba. At si Javier ay tila naglaho na parang bula matapos ang kanyang maikling pahayag sa media kung saan inako niya ang responsibilidad sa paglalabas ng impormasyon. Sa ikatlong araw, habang nakaupo si Amelia sa kanyang sofa at hawak ang isang malamig ng tasa ng kape, muli niyang tiningnan ang mensahe sa kanyang telepono. I'm sorry for everything. Isang bahagi niya ang gustong burahin ito at magpatuloy na sa buhay. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaalam na may isang huling kabanata na kailangan niyang isara. Para sa sarili niya, kinuha niya ang telepono at nag-type ng maikling sagot. Let's talk? Salcedo Park, tomorrow, 3 p.m. Isang minuto lang ang lumipas. Isang reply ang dumating. I'll be there. Kinabukasan, ang araw ay maaliwalas, taliwas, sa mga nagdaang unos sa kanilang buhay. Naunang dumating si Amelia sa parke. Pinili niya ang isang bangko na medyo malayo sa mga naglalakad, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Ilang sandali pa, nakita niya siyang paparating. Si Javier, ngunit ibang Javier ito. Wala na ang mamahaling suit, ang aroganteng tindig, ang anyo ng isang hari. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na polo shirt at maong. Payat ito, at may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Ngunit wala na ang bigat ng kayabangan na dati niyang pasan-pasan. Sa halip, mayroon itong kapayapaan. Huminto siya ilang talampakan mula sa bangko na tila humihingi ng permiso para lumapit. Tumango si Amelia. Dahan-dahan itong naupo sa kabilang dulo ng bangko, nag-iiwan ng isang malaking espasyo sa pagitan nila. Isang espasyong puno ng mga salitang hindi nasabi at mga taon na nasayang. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng mga ibon at ang malayong ugong ng trapiko sa Makati ang maririnig. Si Javier ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi siya tumingin kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga batang naglalaro sa di kalayuan. Thank you for coming, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. I came for me, Javier, sagot ni Amelia. Ang kanyang tono ay hindi galit. Ito ay payak at totoo. I needed to do this. Tumango si Javier, tila naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pagpapatuloy niya. Hindi ko hihilingin na bumalik ka. Hindi ko hihilingin na isipin mo man lang na may pag-asa pa para sa atin. Alam kong sinira ko ang lahat. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, tumingin siya kay Amelia. At sa mga mata nito, nakita ni Amelia ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Ang purong pagsisisi. Ang tanga ko, Amelia, sabi niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. All these years, akala ko ang kailangan ko ay isang perpektong asawa, isang magandang mukha sa tabi ko para kumpletuhin ang imahe ng tagumpay ko. I treated you like a trophy, but you were the crown. I was too blind to see it. Masyado akong nabulag sa mga bagay na akala ko ay mahalaga. Hindi kumibo si Amelia. Hinayaan niya lang siyang magsalita. Hinayaan niyang ilabas ang lahat. Ang sakripisyo mo, ang paglalabas mo ng katotohanan, sabi ni Amelia. I acknowledge that. It must have been hard. It was the easiest thing I've ever done. Umiling si Javier. Because it was the only right thing I've ever done. Ang mahirap ay ang mabuhay araw-araw na alam kong ako ang dahilan ng sakit na nararamdaman mo. Iyon ang tunay na impyerno. Tumingin si Amelia sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng AR Consulting. Ang mga kamay na ito ang pumirma sa mga kontrata. Ang mga kamay na ito ang nagpunas ng sarili niyang mga luha. Nag-angat siya ng tingin at muling sinalubong ang mga mata ni Javier.
Pinapatawad na kita, Javier, sabi niya. At sa pagsambit niya ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang tunay na bigat na nawala sa kanyang dibdib. Pinapatawad na kita sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagwawalang bahala, sa lahat ng masasakit na salita. Nakita niya ang pag-asa na sumilay sa mga mata ni Javier, ngunit mabilis niya itong dinugtungan. But I want you to know this. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay matatag. I'm forgiving you, not for you, but for me, para makalaya na ako ng tuluyan, para maisara ko na ang librong ito at makapagsimula ng bago. Ang ginawa mo ay hindi nabubura ang lahat ng nangyari, pero binigyan mo tayo ng pagkakataong magkaroon ng payapang pagtatapos. Tumango si Javier, dahan-dahan, tinatanggap ang bawat salita. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Thank you, Amelia. Bulong niya. That's more than I deserve. Tumayo si Amelia. Tapos na ang kanilang usapan. Tumayo rin si Javier. Sa huling pagkakataon, sila ay magkaharap. Hindi bilang mag-asawa, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong sinubok ng tadhana at natuto sa kanilang mga pagkakamali. Inilahad ni Amelia ang kanyang kamay. Nag-alinlangan sandali si Javier bago niya ito tinanggap. Ang kanilang pag-abot palad ay matatag at panandalian. Isang kasunduan, isang paalam. Goodbye, Javier, sabi ni Amelia. Goodbye, Amelia, sagot niya. Tumalikod si Amelia at nagsimulang maglakad palayo. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang niya ay palayo sa nakaraan, palayo sa sakit, palayo sa lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Bawat hakbang ay patungo sa isang kinabukasan na siya mismo ang humubog. Naiwan si Javier na nakatayo roon, pinapanood ang kanyang paglayo hanggang sa maging isa na lang siyang maliit na tuldok bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Makalipas ang isang taon, nakatayo si Amelia sa harap ng floor-to-ceiling window ng isang hotel suite. Tanaw ang nagliliwanag na skyline ng syudad. Ang AR Consulting, matapos ang iskandalo, ay bumangon ng mas matatag. Ang pagiging biktima nito sa kamay ng mga De La Cuesta ay nagbigay dito ng simpatsya at respeto. Ang mga kliyente ay bumalik at marami pang bago ang dumating. Sa kanyang kamay ay isang index card na may mga tala para sa kanyang talumpati. Ngayong gabi, isa siya sa mga pangunahing tagapagsalita sa Women Inspiring Women, isang prestihiyosong forum para sa mga pinakamatagumpay na babaeng negosyante sa bansa. Inilapag niya ang card sa mesa at huminga ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay kalmado, masaya at buo. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na siya. Ang ballroom ay puno ng enerhiya. Daan-daang kababaihan, mga CEO, mga startup founder, mga estudyante, mga ina, ang nakaupo. Ang kanilang mga muka ay puno ng pananabik. Sa entablado, ang host ay naghahanda na para ipakilala ang huling tagapagsalita. Sa backstage, kasama ni Amelia si Isa. Inabutan siya nito ng isang baso ng tubig. Hindi ka ba kinakabahan? Tanong ni Isa, na mas mukha pang kinakabahan kaysa sa kaibigan. Umiling si Amelia, isang payapang nangiti sa kanyang mga labi. Hindi na, sagot niya. Ang kwento ko, hindi na ito isang sugat. Isa na itong mapa. At ngayon, sabi ng host sa entablado, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, isang babaeng nagpatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi minamana, kundi pinaghihirapan. Isang babaeng bumangon mula sa abo para magtayo ng sarili niyang imperyo. Ladies and gentlemen, please welcome the CEO and founder of AR Consulting, Miss Amelia Reyes. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong kay Amelia habang siya ay lumalakad patungo sa gitna ng entablado.
Ang ilaw ay nakatutok sa kanya, ngunit hindi na siya nasisilaw. Pakiramdam niya ay nasa tamang lugar na siya. Huminga siya ng malalim, tiningnan ang mga mukha sa kanyang harapan at nagsimula. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang gabi ng ulan. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Javier o ng mga De La Cuesta. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa pakiramdam ng pagiging invisible, ng pagkawala ng sarili sa anino ng iba, ng sakit ng pagtataksil. Nagsalita siya hindi para manisi, kundi para magbahagi. At sa gabing iyon, pagpapatuloy niya, noong nasa pinakamababa na ako, may natuklasan ako. Natuklasan ko na kapag inalisan ka ng lahat, ang tanging matitira sa'yo ay ang iyong sarili. At doon ko napagtanto na yun pala ang pinakamahalaga sa lahat, na ako, bilang ako, ay sapat. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ng bawat nakikinig. Maraming mga mata ang naluha. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkakakonekta. Ang pagbangon ay hindi madali, sabi niya. May mga araw na gusto mo nang sumuko. May mga boses sa labas at sa loob mo na magsasabing hindi mo kaya. Ngunit ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito. Ang iyong halaga ay hindi idinidikta ng opinyon ng iba, ng yaman na nakapaligid sa iyo, o ng apelyidong daladala mo. Ang iyong halaga ay nasa iyong puso, sa iyong isip, at sa iyong kakayahang tumayo muli pagkatapos madapa. Paulit-ulit. Nagwakas ang kanyang talumpati sa isang standing ovation. Habang nakatayo siya roon, tinatanaw ang dagat ng mga humahangang mukha. Naramdaman niya ang isang kagalakang hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Pagkatapos ng event, sa isang tahimik na sulok ng lobby, nilapitan siya ni Rafael Sarmiento. Hindi na sila madalas magkita ngayon, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag. Your father would have been so proud, Amelia, sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto. My father too. Salamat, Rafa, sa lahat. Taos-pusong sabi ni Amelia. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. You would have found a way. Ngumiti si Rafael. A spirit like yours can't be contained. Nagpaalam sila, dalawang magkaibigan na pinagbuklod ng nakaraan, ngunit may kanya-kanyang landas na tinatahak sa kasalukuyan. Sa kabilang banda ng syudad, sa isang maliit at simpleng opisina, pinapanood ni Javier ang talumpati ni Amelia sa pamamagitan ng live stream sa kanyang laptop. Ang De La Cuesta Holdings ay tuluyan ng nabili ng ibang korporasyon. Ang pangalan nito ay nabura na sa mundo ng negosyo. Ang kanyang ina ay namumuhay ng tahimik sa kanilang lumang bahay sa probinsya, malayo sa mata ng publiko. Si Javier naman ay nagsimula muli. Nagtayo siya ng isang maliit na kumpanya, isang investment firm na tumutulong sa mga maliliit na negosyo na may magagandang ideya. Maliit lang ang kanyang kinikita kumpara dati. Ngunit sa unang pagkakataon, nakakatulog siya ng mahimbing sa gabi. Nang matapos ang talumpati ni Amelia, ngumiti si Javier. Isang ngiting totoo, walang halong pait o pagsisisi. Isang ngiti ng isang taong masaya para sa tagumpay ng iba, kahit na ang tagumpay na yon ay nangangahulugan ng kanyang pagkawala. Isinara niya ang kanyang laptop. May kapayapaan na sa kanyang puso. Natuto na siya sa kanyang leksyon. Pauwi na si Amelia. Sa halip na sumakay sa kanyang kotse, nagpasya siyang maglakad sa tahimik na sidewalk ng BGC. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang pisngi. Tumingala siya sa kalangitan. Walang mga bituin, natatabunan ng mga ilaw ng syudad. Ngunit alam niyang nandoon pa rin ang mga iyon, nagniningning sa itaas. Para siyang isang bituin na natagpuan ang sarili niyang liwanag. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pang mga hamon, marami pang mga pangarap,
Ngunit hindi na siya natatakot dahil alam na niya kung sino siya. Siya si Amelia Reyes at hawak niya ang sarili niyang bukas. Ang bukas na sinimulan ng isang gabi ng ulan at ngayon ay hinaharap niya sa ilalim ng isang bukang liwayway. Kaya ma'am, sa huling yugto ng kwento ni Amelia Reyes, malinaw na hindi lahat ng nawawala ay talo at hindi lahat ng may kapangyarihan ay nagwawagi magpakailanman. Mula sa babaeng itinaboy at hinamak, siya'y bumangon bilang isang taong may sariling paninindigan, kakayahang magmahal at lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Sa tulong ni Rafael Sarmiento, nabunyag ang mga kasinungalingan at kasakiman ng pamilyang De La Cuesta. Patunay na darating at darating ang araw ng pananagutan. Ang kwentong ito ay paalala na ang kabutihan, kahit apihin, ay may sariling oras ng pagganti at ang kasamaan ay hindi kailanman ligtas sa liwanag ng katotohanan. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng pagpapatawad, pagpili ng kapayapaan at pananatiling matatag sa kabila ng sugat ng nakaraan. Kayo, ano ang pipiliin ninyo? Paghihiganti o pagpapatawad? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Amelia, may lakas ba kayong magsimulang muli? At kumusta kayo ngayon mga kaibigan? May pinagdadaanan ba kayong laban na tahimik ninyong hinaharap? Hindi kayo nag-iisa.